Huwag kang mag-alala, Do Sizu, bago ka umuwi. Siguradong malilinis ko ang bahay mo. Ay! Ang sakit. Bakit ba kayo nagmamaneho ng hindi? Tumitingin sa daan. Sino tong si Heartthrob na to? Ang ganda-ganda pa naman. Ciao Tsinsin, malapit na ako sa bahay. Oh, CJ. Ciao Tsinsin. Ikaw na bahala sa paglilinis. Ilan na naman ba ang nainom mo? Kunti lang. Lunukin mo. MMMAMM. Hindi ako nasuka. Hindi mo naman ako ginagalaw, aalalayan kita. Hay nako, 10 beses kitang makita, 9 na beses lasing ka. Hala! Hindi ba't ikaw yung gwapong nakita ko kanina? Paano ka nakapasok? Ha? Sino ka ba? Bakit ka nandito sa bahay ni Kuya Yiliang ba din ka? Haharang ka ba sa lalaki ko? Lalaki mo, Binabalaan kita. Si Kuya Iliang ay akin. Huwag kang magbabading-bading dito at mangakit sa kanya. mali ang akala mo, ako lang po ang labandera dito sa bahay ni Do Sizu. Ako Siksaksinsin. Talaga, araw-araw akong pumupunta dito. Para maglinis sa bahay ni Do Sizu, 2 beses pa. Wala talaga akong masamang intensyon sa kanya, wala. Mga babaeng tulad mo, madami na akong nakilala. Mula ngayon, huwag ka nang pumunta dito. Ako na ang mag-aalaga kay Kuya Yiliang. Ano? Baklang ito, aagawin pa ang kabuhayan ko. Hala, kita mo. Ayaw mong bitawan. Si Kuya Yiliang namin. Tapos sasabihin mo wala kang masamang intensyon. Mula ngayon, tanggal ka na. Alis dyan, ate. Sir, ako ang kinuha ni Do Sizu. Anong karapatan mo para tanggalin ako? Ano? Tinawag mo akong sir. Tarantado raw ako. Ate, hindi kita. Sasampalin kita, bading. Bitiwan mo ako. Suntok. Tigilan nyo na yan. Bitiwan mo. Anong nangyari? Ayos ka lang? Do Sizu, Ha? 5 taon na akong naglilinis sa bahay mo. Bakit ngayon ko lang nalaman? Na may ganito kang hilig? Anong hilig? Siya. Sabi niya, lalaki mo raw siya. Pinagbawalan pa akong mangakit sa'yo. Ha? Ikaw ba? Ako si Xiao, Kuya Yiliang. Paano mo siya naipalabas? Totoo nga pala, siya ang sifi ng conglomerate. Si Gu Shen, isa siyang tambay ng lipunan. Pasyente ko siya. Pasyente, psychiatrist ka. So may mental disorder siya. Alam mo ba ang multiple personality disorder? Si Gu Xiao ay ang ibang personality ni Gu Sichen. Kuya Yiliang, maganda ba to? Ang ganda. Ang husay. Gusto pa niya ako. Hahaha. Kaya pala nung nakita niya ako. Sinabihan agad akong manlalandi sa'yo kasi gusto ka pala niya hahaha. Tigilan mo nga. Nakakatawa kasi, di ko mapigilan. Sasabihin ko sa'yo, sa lahat ng taong ito, ako lang ang nakakaalam na may sakit si Gu Sichen. Kaya, ako ang hawak niya ng mahigpit. Pero ngayon, di na ako takot. Ha? Ano ibig mong sabihin? Kasi ngayon, hindi na ako nag-isa. May trabaho pa akong labandera na kailangan gawin. Hoy, opo ka diyan.
Talagang iba tayo, ayokong makisawsaw sa gulo nyo. Aalis na ako. Saan ka tatakbo? Ayang kaya kanyang hulihin. Parang kumakain lang ng pansit. Go Sisaw, tulungan mo naman ako. 5 na taon akong naglalabas sa bahay niyo. Tulungan mo naman ako, please. Hoy, Xiao Tsinsin, huwag kang matakot. Kaya ng ginawa ko, maging kapakipakinabang ka lang sa kanya. Di ba? Madali lang yon. Hindi naman ako psychologist. Paano ako magiging kapakipakinabang sa kanya? Pwede namang may utang na loob siya sa'yo. Di ba? Kuya Iliang, Hoy, ano ang klaseng sayaw ang gusto mong panoorin? yung sinayaw mo kanina, maganda talaga, totoo. Tignan mo, nagkakagulo na naman siya ngayon. Nga. Kung babantayan mo siya ng 24 oras, walang tigil. Alagaan mo siya, huwag mong hayaan makita ng iba. Na siya ang presidente ng conglomerate. Si Gusichen yon, di ba? Madali lang yon. Pero isa lang akong labandera. Kailangan ko pang kumita para sa pamilya ko. Paano ko siya babantayan? Iwala. Chutsinsin, bobo ka ba? Tignan mo ako. Kahit na hawak niya ako ng ganito. Pero, binibigyan niya ako ng pera na hindi naubos. Sa tingin mo, ipagkakait niya sa'yo yon? Kuya Iliang, Hoy! Hahaha! bukas gusto kong mag-mall, samahan mo naman ako. Ay yaw-yaw, wala kong oras bukas, kuya. Hahaha! Hayaan mo si Xiao Tsinsin ang sumama sa'yo. Siya. Ako? Simula ngayon, Ate Gu, ako na ang magiging yaya mo na 24 paghahatid ito. Tawag ka lang, andito ako agad. Anong gusto mo? Sabihin mo lang gagawin ko. Talaga? Ang galing-galing. Sige, samahan mo ako bukas. Bibili ako ng maraming damit, maraming lipstick. At maraming nail polish. Ate Gu, may isa pa akong hiling. Ang dami mong hiling ah. Ate Gu, paglalabas tayo para mag-mall. Dapat maganda ang itsura natin. Bago tayo lumabas bukas. Ayusin muna kita. Sige na nga. Paeg na ako pero medyo di ko gusto. Kumusta tong lipstick? Maganda, di ba? Subukan kaya natin ng ibang kulay. Ano? Sa tingin mo pangit sa akin tong kulay? Hindi. Ang ganda-ganda mo sa lipstick na to. Nagmukha kang mas puti at fresh. Ang ganda talaga. Ayos. Lahat ng lipstick na ganitong kulay dito sa store. Bilhin mo na lahat. Bilis. Sige po, sir. Hanapin ko po agad. Hindi. Sige, Gu. Hahanapin ko po sila agad. Talagang kilala ni Xiao Gu. Ang yaman ni si Chen Gu. Ganon talaga ang galawan ng mayaman, nakakainggit. 8,000. Magnanakaw ka ba? Ang mahal naman. Miss. Limited edition to ngayong season. Huwag mo hawakan kung wala kang pambili. Ano? Naka-display to. Di pwedeng ipuin ng customer. Pwede ba? High-end fashion store ito. Para lang sa mga mayayamang kliyente. Mukhang di ka naman target market namin. Sa tingin ko, Mas bagay ka sa kabilang store. Yung mumurahin. Ikaw, ano ikaw? Para sa'yo to. Baka masira mo yan. Tapos wala ka namang pambayad. Ito. Ipak mo lahat ng size na bagay sa kaibigan ko. Kahit anong style, kunin mo lahat. Ano ka? Ako ba yung sinasabi mong kaibigan? Lahat to. ibibigay mo sa akin. Siyempre naman, bilang pasasalamat sa pag-shopping mo kasama ko. Isa na naman tong nagyayabang. Mga katulad mo. Marami na akong nakilala. Huwag ka lang mahiya kapag di mo mabayaran. Tarantado. Lumingon ka nga, te. Totoo. Black card na. Mag-sorry ka na sa kaibigan ko. Di ka pa mag-sorry. Gusto mo mawalan ka ng trabaho. Sorry po, ma'am. Bulag po talaga ako. Pasensya na po sa katangahan ko. Ipapako na po to para sa inyong dalawa. Saglit lang po. Alam ko, pinagtatanggol mo lang ako. Pero lahat to, pinapak mo pa. Ano ba yan? Ilang damit lang to, bahay at kotse nga. Kaya kong ibigay sa'yo. Anong swerte to? May nakilala pa akong walking gise. Miss Q. Buong puso po akong maglilingkod sa'yo. Hoy, wag ka lang ganyan, bes. Miss Q. Mag-best friends na tayo. Ang bait-bait mo naman.
Ang cute pala ni Gushao. Sana hindi siya mawala. Naku, siksik Singsin. Hoy, Babalaan kita ha, kahit magkapatid na tayo ngayon. Hindi ka pa rin pwede makipag-agawan sa akin ng lalaki. Paano naman ako makikipag-agawan sa ng lalaki? Ngayon, ang takot ko, baka ang mga tarantadong yun ang kumampi sa'yo laban sa akin. Ay naku, Beshi. susubukan ko tong damit. CJ. Ano nang nangyayari? Kinabahan ako bigla. Iba na ang sitwasyon natin ngayon. Ikaw, piyesa ka lang ng mga conglomerate. Ako, kapatid na ako ng mayaman. Ha ha ha. Plano ko na bukas, pupunta ako sa amusement park. Sasakay ako ng Ferris wheel, parade ship, at water ride. Lahat susubukan ko. Di pa ako nakakapunta sa amusement park eh. May kailangan ba akong ihanda? Wala kang kailangan gawin. Ako na bahala, ikaw mag-enjoy lang. Tapos, pupunta ako sa beach para mag-sunbathe. Meron ka bang bikini? Hindi bale, ako na maghahanap para sa'yo. Siguradong magiging maganda ka. Susunod ako sa beach, hindi ako. Gusto ko rin magpaspa. Ayos yan. Sabihin mo lang sakin, ate ang bahala sa'yo. Sabihin mo sa akin ang lahat, sasaklolohan kita. CJ. Magsamahan tayong magpakailanman, bestie. Anong nangyari, Xiao Xingxin? Bakit ka umiiyak? Huwag kang yakot. Yao. Isa akong ulila. Simula pagkabata, wala talagang tao. Nakagaya mong mabait sa akin. Huwag kang umiyak, maliit na bagay lang yan. Tigil na ha. Kung wala ang taong magmamahal sa'yo sa buong mundo. Mahal ka ni Yao. Ang bait mo talaga, Yao. Yao. Ang bait mo talaga. Ikaw sino ka? Baka nagagalit na siya sa loob. Isang araw lang ang magandang buhay ko. Tapos na agad. Baka sa loob, iniisip niyang, patayin ako nang walang nakakaalam. Ay. Kung siya ang nasa control, malamang Aalis na ako. Bitawan mo. Ikaw ba ang nag-alaga sa akin itong mga nakaraang araw? Oo po, ako po. Ako po ang nag-alaga sa inyo. Ako po, 24 oras. Palagi akong nasa tabi ninyo. Wala po akong pinapayagan ibang tao. Na malaman ang tunay ninyong pagkatao. Ano ang pangalan mo? Ako po si Singsin. Yung sin na parang may day. At sin na parang missing o yearning. Yearning. si Chen-gu. Ay naku, si Chen-gu. Okay. Ano ba ang nangyayari sa kanilang dalawa? Ano na namang sikretong nakita ko? Mamamatay na ba talaga ako? Si Chen. Lanan. Maaming alam tong babae na to. Ano sa tingin mo ang dapat gawin sa kanya? Sing Su. Lumingon ka. Boss Gu, kahit na bumalik na kayo sa dati. Nadiscover ko naman yung relasyon ninyo nitong. Pulis na to, ako. Pero huwag kayong mag-alala, boss. Sumusok ako. Hindi ko talaga ito sasabihin sa iba. Sing Shu, ano ba ang pinagsasasabi mo? Yung pagyakap ko kay si Chen-gu kanina, dahil lang, nagising na siya. Ha? Sige, kung ano ang sabihin nyo. Xiao Xinxin, makinig ka sa akin.
Babae ang gusto ko. At magagandang babae. Ganoon din ako. Boss Gu, hindi nyo kailangang magpaliwanag sa akin. Naiintindihan ko. At iginagalang ko kayo. Maniwala kayo, talagang hindi ko to sasabihin. Hayaan niyo na akong umalis. Grabe, ang galing mo magsalita. Ang talino mo talaga. Gusto mo bang magtrabaho sa Gukong Lomerate? Magtrabaho. Sa Dukong Lomerate. Hoy, sige, heart of ka ha. Huwag kang magsasabi na hindi mo gagawin. Hindi. Sige, bukas na ako magre-report. Malalatin na ako. Pasensya na. Ayos lang. Ay, sorry talaga. Ang kalat ko. Magkano ba yung bag mo? Sa daod ako binili, 19 na piso, 10 sentimo. Kung nagustuhan mo, pwede ko ibigay sa iyo ang link. Sa susunod, ingat-ingat ka naman. Baka masira mo ang bag ng iba. Kasi ang bag ko, 30 mil. Ikaw, di mo kayang bayaran. Ano ba pinaparinggan? Ako. Hoy, aakyat din ako. Hintay ka na lang sa susunod. Graduate ka ng University of Chicago. Masters pa. Ang galing mo naman. Baguhan lang ako sa kumpanya. Sana tulungan niyo ako. Ang ganda-ganda mo, siguradong tutulungan kita. Tang, ganyan kataas ang pinag-aralan. Siyempre papali. Kay Atlinda na malapit ng mga anak. Siyempre, siya na ang magiging sekretary ng C. Abangan mo, malay mo, siya pa ang magtulong sa atin. Ikaw rin? Bakit nandito ka? Ikaw pala. Bakit mo ako binabackstab kanina? Hoy, te. Kanina mo ako nabangga. Yung bag ko na 30 mil. Ano naman kung binabackstab kita? Pwede naman yun, di ba? Hanggang dito ka pa sumunod. Buti na lang walang gasgas. Marami pa naman akong bag. Busy ako, umalis ka na. Ang bait mo talaga, Tsueli. Grabe ka, te. Ang dami mong drama. Ako si Sinsin, bagong empleyado. Saan po ba ako magre-report? Yemi, talagang kahit sino na lang ang tinatanggap ng kumpanyang to. Yang bag mong tig 10 piso, kapag nakita ng mga tao sa labas. Akala nila mga basura lang ang empleyado dito. Ako rin nagtataka. Trabaho ba dito sa kumpanya? Ang magchismisan at manglait ng kapwa. Siguro, ang galing-galing mo sa sales, no? Hoy, paano mo pinagsalitaan si Tsueli? Alam mo ba kung sino siya? Ano ba yang ingay nyo? Dito to opisina, kung mag-aaway kayo sa labas. At Linda, ito yung bagong empleyado, si Chutsinsin. Siniraan niya yung bagong executive secretary natin. Ikaw si Chutsinsin. Ako nga. Sumama ka muna sa akin. Matagal ka nang hinihintay ng presidente sa opisina. Ano yon? Si Chutsinsin pala ang bagong executive secretary. Ano? Siya. Ako. Sabi sa akin ni Lolo, dito ako magiging executive secretary. Paano nyo naloko si lolo ko? Respetadong-respetado ni Presidente si Ginoong Sin. Nakausap na niya si Ginoong Sin. Gusto niyang magsimula ka mula sa baba. At magsumikap ng maayos. Anong grado mo? Galing ako sa Haicheng Vocational and Technical College. Vocational lang pala. Bakit? Et Linda. Sumasakit ang likod ko. Ailey. Samahan mo muna si Tsinsinsu sa opisina ng C. Dahan-dahan ka. Ang bagal-bagal mo. Napaka-importante ng mga dokumentong ito. Huwag mong patagalin si Sigu. Bilisan mo. Eto na. See you. Mag-ingat ka. Kung matumba ka talaga, 3 buwan kang hindi pa papasukin. Sige, mag-iingat ako. Bakit ang daming tubig dito? Kasalanan ko, hindi ako nag-ingat. Sino ba naman akalaing ganyan kakaskasero si Tsinsinsu? Buti na lang andyan si Sigu para sagipin siya. Ako ang kaskasero. Ay, tigilan mo na yan. Pulutin mo na ang mga dokumento. Hindi ba trabaho mo ang maghatid ng mga dokumento? At sa susunod, ayokong makakita ulit ng pang-aapi sa mga empleyado, okay? Sumunod ka sa akin. Huwag mo nang ihatid ang mga dokumento. Sigu, ano po ba ang mga trabaho ko? Huwag kang magmadali. Hindi ka pa kumakain ng almusal, di ba?
Ito, inihanda ni Ate Liu ang almusal mong merienda. Tikman mo kung masarap. Para sa akin. Bakit ang bait niya sa akin? Hindi lang niya ako ginawang sekretary ng C. Nagdadal pa siya ng almusal para sa akin. Sa loob, baka iniisip niya kung paano niya ako. Papatayin ng walang nakakaalam. Kung siya ang nasa control ngayon, malamang yun ang iniisip niya. Ang lambot niya ngayon, pakitang tao lang lahat yan. Natatakot siyang isiwalat ko ang lihim niya. Tiyak na nilagyan niya. Nang laso ng meriendang ito para unti-unting patayin ako. Nakakatakot ang ganyang ngiti. Nakakagulat talaga siya. Bakit hindi ka kumakain? Ako, kumain na ako. Ako rin kumain na. Sige, itago mo na lang. Baka kumain ka pa mamaya pag nagutom ka. CJ, Boss Gu. Boss Gu, saan po ang pwesto ko? Sa opisina sa tapat. Iyon na ang magiging opisina mo. Tatawagin kita kung kailangan kita. Ah, sige Boss Gu. Naintindihan ko. Pasok na po ako. Ang pwesto ko, direkta sa harap ng kanyang paningin. Sobrang pagbabantay. Ano na ang gagawin ko? Ano na ba talaga ang dapat kong gawin? Ano yan? Bigyan mo nga ako. Kumain ka na? Inubos mo. Kinain ko na. Ikaw. Duk, iluwa mo. Iluwa mo nga. 2 subo lang naman. Ang emo naman. Ay, patay. Hindi pwede. Kaysa mahuli. Mas mabuti pang isama ko na si Boss Gu at sumuko na. Boss Gu. Sing Sing Su. Ito ang pinaghandaan kong lunchbox para sa'yo, may puso pa. Hindi na ba talaga ako tatalikuran? Millie, Millie, anong nangyari sa'yo? Tapos na ang lahat. Nalinis na. Hey, bakit ka naman nakarating dito ngayon? Hindi ka ba pumunta sa Gukong Lomere? Hoy, tama na ang pag-inom. Magkwento ka nga. si Chen Gu, binabalaan na niya ako. Si Chenggu, yung tipong lalaking paang bato, nakapamukadkad na rin pala. Sabihin mo nga sakin, paano kanya? Binabalaan? Nilason niya ako. Nilagyan niya ng lason ang mga biskwit na binigay niya sa akin. Alam kong desperado siya, pero hindi naman ganyan desperado. Gusto niya akong patayin. Gusto talaga niya akong patayin. Maliwanag na may pagkakamali lang yan. Yung paglalason, hindi kaya ni si Chenggu yan. Yun ang malaking kamay. Hayaan mo, nagreklamo na ako sa pulis. Huwag kang mag-alala, Do Siziu. Kapag nahuli siya ngayon, makakatakas na tayo pareho. Di ba? Nagreklamo ka sa pulis? Hoy, huwag kang aalis. Natatakot ako. Hindi yan doon. Ayoko pumunta. Ayos lang, Xiao Tsinsin. Ano nang ginagawa mo rito? Dapat nakulong ka na. Ah, pareho pala kayong magkunsaba. Huwag. Eka, ayos lang. Ano-ano ng balak mo? Huwag kang magpanik. May malaking pagkakaintindihan lang sa atin. Gu si Chen, nilason mo nga ako. Anong pagkakaintindihan? Huwag kang magpanggap na mabait. Hindi kita nilason, ha? Sasabihin ko sa'yo, tinawagan ko na ang pulis. Ikaw at ikaw. Kayong dalawa, walang makakatakas. Huwag. Kumalma ka muna. Do Sizhao, 5 taon na kitang kilala. Kailan ka pa naging alipin ng mga kapitalista? Ako, Grabe, sobrang nabigo ako sa'yo. Xiao Tsinsin, kumalma ka na. Pakinggan mo muna ang paliwanag ni Gu Chen. Sige na. Kumalma ka. E di magsalita ka. Bumalik na yung kasamahan namin na naghatid kay Millie sa ospital. Hindi nalason si Millie. Sobrang kinain lang kaya nagkaroon ng gastric spasm. Gastric spasm. Kung hindi ka naniniwala, panoorin mo yung tisi. Panorin natin yung CCTE. Xiao Tsinsin, meron ka ba talagang persecution complex? 5 taon na tayong magkakilala. 5 taon. Tapos tatawagin mo akong aso? 5 taon. Alam mo ba kung gano? Tama na ang pagmumura. Alam ko na ang pagkakamali ko. Kasalanan ko kung nagdududa ka, hindi ako nagpaliwanag ng maayos. Pinagbigyan kitang maging sekretarya ko. Dahil maganda ang ugali mo.
At saka, hindi mo ba itinago ang tunay kong pagkatao? Siyempre, kailangan kitang gantihan ng pabor. Yun lang. Ano pa ba ang inaasahan mo? Pasensya na po, Boss Gyu. Pero ngayon, wala pa akong alam. Wala rin akong nagagawa ng maayos. Ayos lang, tuturuan kita. Dito ka lang sa tabi ko, huwag kang mag-alala. Ano ba to? Paano ako napunta sa kandungan niya? Okay na. Nandito na tayo sa parteng to. Ay, ang sekretary, ang dali lang ng trabaho niyan. Ingnan mo, ang kailangan mo lang gawin bilang sekretary ay linisin ang opisina, mag-receive ng bisita, ayusin ang mga dokumento. Ang dali, di ba? Isang buwan, ganyan lang ang trabaho, 30 mil ang sahod. Kung hindi ka komportable, bawasan ko ng 10,000 ang sahod mo, okay? Ay, huwag naman, Boss Gyu. Nagbibiro lang ako. Huwag mo akong babawasan. Mag-aaral akong mabuti para karapat-dapat ako sa 30 mil. Si Chen Gu. Dadalhin ko si Tsinsin sa harap mo. Papasukin ko siya sa puso mo, para maging gamot mo. Boss Gyu, ito po ang schedule ninyo ngayon. Alas 10 ng umaga, quarterly financial report meeting. Alas 11, project department briefing sa latest developments. Tanghali, si Boss Lu ng Singhai Group. Si Luya Chen at ang asawa niyang si Bai Muyaw. Mag-imbita sa inyo para mag-lunch. Ang proyekto sa Port City, ako na ang bahala, huwag po kayong mag-alala. Ito yung bagong biniling coffee brand. Naayos ko na po ang lahat. Tapos yung proyektong sinasabi ko sa inyo. Sana po ay sundan ninyo, okay? Tapos, Sir, mamayang gabi, inimbita ka ni Li Chengchuan para pag-usapan ang collaboration. Handa na ang sasakyan, sir. Gusto mo bang i-cancel ang lakad? Hindi. Oras na para matuto ka sa mga business activities. Sumama ka sa akin. CJ, Sir, first time ko sa ganitong importanteng okasyon. May kailangan ba akong i-prepare? Wala. Pero yung suot mo, baka hindi bagay. ang suot ko, Kailangan siya ako lang. inihanda ko na para sa'yo. Subukan mo. Salamat, sir. Kumusta? Okay naman. Nag-check lang ako ng makeup mo. Na. Kung ano ang sabihin mo, sir, yun ang masusunod. Kanina, akala mo ba maganda at mabait ako, kaya gusto mo ako? Ha? Yun ang sabi ni Dosi Ziu. Ha? Sabi niya, likas akong mabait at simple, kaya gusto ng lahat sa akin. Gusto nilang maging kaibigan ako. Nga, Ano? gusto namin sa'yo. Gusto naming maging kaibigan ka. Esan, Tama. Tama si AI Ziu. Gusto ka namin lahat at gusto namin maging kaibigan mo. alainan. Boss Gu, ini, nag-aya ako ng dalawang babaeng kasama mo. Sage, kayo ang uminom kasama si Boss Gu. Pasensya na, may tawag ako. Babalik ako agad. Tungkol sa partnership, kausapin mo na lang ang sekretary ko. Kung ganoon ang sabi ni Boss Gu, Sage, anong promotion strategy ng kumpanya ninyo? Anong klaseng galawan ba ito? Si Gu Si Chen, hindi ko naman alam ito ah. AMM. Hoy, hindi mo ba alam? Si Gu Si Chen ba, isang tulad mong walang kwenta ang pinadala. Para makipagnegosasyon sa Kin, minamaliit ba niya ako? O minamaliit niya ang aming pamilyang Kin? Hindi po. Sobra pong importante kay Boss Gu ang partnership na ito sa G Group. Ito lang. Ah, gets ko na.
Ganito pala ang usapan. Sa ganitong paan, ang galing mo palang umangkop sa gusto ko. Ay, Young Master Jai, sa tingin ko po, may mali kayong pagkakaintindi. mali. Nakita mo na ba? 20 taon na ang nakalipas. Sigurado ka bang siya yon? Walang mali. Isipin mo, bakit kaya? Kailangan lumabas si Boss Gu para sumagot ang tawa. Ipinakakanulo kanya. Iniwan kanyang mag-isa rito. Ibinigay kanya sa Kin. Kayo dalawa. Samahan niyo si Boss Gu sa labas. Tara, lipat tayo ng lugar para mag-inuman. CJ, tuloy lang ang pagbantay. Lanan, Boss Gu, may available na kwarto diyan. Samahan ka naming magpahinga. saan sa ako? Abala siya sa pakikipag-usap kay Young Master G tungkol sa partnership. Tawagin mo ang mga tao sa Diguk Hotel. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, umalis ka. Hindi na kailangan, Boss Gu. Gusichen, maglakas loob kang galawin ako. At tawagin mo pa rin ang tatay kong tito. Di ba, Boss Gu? Boss Gu. Siguro, hayaan mo na. Pasensya na, ngayong araw hindi kita naprotektahan. Sisiguraduhin ko na hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Nandito lang ako sa baba magbabantay. Kung matatakot ka, tingin ka lang sa bintana. Hindi na kailangan, Boss Gu. Wala kang utang sa akin. Hindi mo kailangan gawin yan para sa akin. Gusichen, yang hayop ka. Paano mo ako may iwan ng isa? Sa isang napakadelikadong lugar. Sa buong buhay ko. Hindi kita patatawarin. Ano ba yan, Gusichen? Ay, ipahinto mo na lahat ng trabaho ko ngayong araw. Medyo inaantok ako. Gusto kong magpahinga muna. Sino ba nagsabing magpuyat ka? Yan ang kapalit. Ay naku, saan na naman ka pumunta ang dalawang yon? Nakakainis talaga. Ang tunay na matalinong mga ngaso, nagpapanggap na biktima. Yang maliit mong kunehong yan, hindi pala pangkaraniwan. Mababa ang tingin ko sa'yo noon. May punto si Chueli. Ano? Hindi ko maintindihan ang sinasabi ninyo. Jutsinsin, huwag kang makunwari. Alam ng buong kumpanya, ikaw ang nambola kay Boss Gu. Paano mo nakuha ang posisyon mong executive secretary? Alam mo sa sarili mo ang sagot. Ako. Ang nambola kay Boss Gu. Di mo ba nakita sa phone, yung litrato mo at ni Boss Gu, kumakalat na sa buong opisina. Totoo pala, may babaeng, gagawin ang lahat para lang sa trabaho, pati ang mga akit na lalaki. Sa napakababang paraan. Hindi ko siya ginaganyan, daw si Zhao. Si Doc Zhao, palaging patas sa lahat sa kumpanya. Pero ikaw, nandaya para maging executive secretary. Ibinigay niya ang mahalagang posisyon dahil sa paluloko mo. Ang reputasyon niya, sinira mo. Paano na lang si Sinsinsu? Paano siya makakapagtrabaho ng maayos dito? Kung ako ang nandaya at nahuli, hindi na ako babalik dito. Wala na akong mukhang ihaharap. Hoy! Sinsinsu, may gana kang gumawa.
Wala kang bayag na umamin. Aminin mo na, ikaw ang gumamit ng panlilinlang kay Doc Xiao. Kailan naman ako nililang ni Secretary Su? Bakit hindi ko alam yon? Do si Zhao, si Ailey, siya po ang... Ailey. Binalaan na kita dati. Ayaw kong may nangaapi ng kapwa sa kumpanyang ito. Ginagawa mo lang ba akong hangin? Dosizo, hindi ko na kailangan magpaliwanag. Tanggal ka na. Hindi mo. Millie, asikasuhin mo ang kanyang pagtatanggal. Sing Su, ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Puta ka. Ika talaga ang gumamit ng panlilinlang kay Doc Xiao. May masamang intensyon si Sinsinsu sa paglapit sa inyo. Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Kailan naman ako niloko ni Sinsinsu? Ginamit niya ang kanyang ganda para linangin kayo at mawala sa sarili. Hindi ba yon sapat na ebidensya? Sa oras na yon, Tama. Sa lagot, nakita lang ang aking. Kaya inayos niyo lang ito gamit ang inyong kamay. Hindi tulad ng sinasabi nila, di ba? Aysan, sa totoo lang, sa sandaling yon, nawala talaga ako sa sarili dahil sa'yo. Si Chen Gyu. Alam kong nabantay ka sa labas ng bahay ko buong gabi. Galit ka, pero hindi ko naman sinabing gawin mo yon. Kailangan mo bang gantihan ako ng ganito? Sing Su, nagpahayag na si Do Sizu. May sasabihin ka pa ba? Hindi pa ako tapos magsalita. Dahil nakita na niyo lahat ang litratong yon. Ayaw ko nang magtago pa. Sing Su. Ngayon na ito, ilahayag ng aking pag-isip. Ha? Palagi mo akong pinapawala sa sarili. Ha? Mahal kita. Gusto kita. Ay, Boss Gyu. Alam kong sinabi mo lang yon para iligtas ako. Yung sinabi mong gusto mo ako, hindi mo iyon seryoso. Seryoso ako. Boss Gyu, tradisyonal ako, hindi pwede ang biro mo sakin. Maniniwala talaga ako. Kung ayaw mo sakin, pwede kang tumanggi. Pero masasaktan ako. Kaya, tinatanggihan mo ba ako? Kung hindi ka sasagot, ibig sabihin na yan. Kala ko magbabarkada tayo, gusto mo palang magkarelasyon. Ikaw ngayon. Yao-yaw. Hindi ba kayo umiinom? Sa bahay ni Gusi Chen, hindi pwede. Dito pa talaga sa bahay ko? Gusto ko lang malapit kay Kuya Yiliang. AME. Sayang tanong ko. Yao-yaw, sa tingin ko niloloko lang ako ng kuya mo. Ang swerte ko, buti na lang hindi ako nagpauto. At buti na lang andyan ka, Deki. Kung seryoso pala talaga kuya ko, anong gagawin mo? Imposible, sino ba kuya ko? Siya ang... Si ay heartthrob ng conglomerate. Gwapo, mabait. At mayaman pa, hehe. Pero ako, 5 taon akong labandera, 1 buwang sekretarya lang, hay. Impossible. Impossible, impossible, impossible. Kunwari lang naman, di ba? Hindi naman mababawasan yan. Alaynan. Kung sakali. Aha. E di gagawin ko to, idiin ko siya sa kama. Tapos, Ano pa? tapos magiging ikaw si kuya mo. Ay, nakakatakot isipin. Sa tingin ko, gusto mo si kuya ko. Huwag kang magtangkang mag-imbento ng kwento. Gusto mo talaga si kuya ko. Bobo ka talaga. Di ba pwedeng gumamit ka ng utak mo? Madali lang habulin si kuya ko. Kuya, hanggang dito na lang muna ang tulong ko. Ikaw ngayon ay...
Si Si Chen-gu, di ba? Sabi mo gusto mo ako. Nagsisisi ka na. Hindi ko alam. Kailan ako magiging ibang tao? Ang gusto ko ay si Si Chen-gu. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo sa bahay? Abala ako sa pagmamasaya sa'yo, kaya hindi ko narinig ang sinasabi mo. Kaya ulitin ko para sa'yo. Lanan, Lihim ang relasyon natin. Ayaw ko ng mga masasamang chismis. Hindi maganda yon para sa'yo. huwag mong pansinin ang sasabihin ng iba. Ang kailangan mo lang malaman ay gusto kita. Sergio, ito na ang schedule mo para sa araw na ito. Ay. Oy, magandang umaga. Ay naku, mukhang nagkakatuluyan na sila. Secretary Xu, pumasok ka sa opisina ko. Boss Gu, Naku, ang gulo-gulo ng mga dokumento ni Boss Gu. Kailangan ko pang isa-isaing ayusin para sa kanya. nawala na nga ang lipstick mo sa sobrang kaba. Secretary Xu, dalhin mo rito ang kontrata ng Lu Corporation. Ay, yung kontrata. Bilis, huwag mo nang patagalin si Boss Gu. Sandali lang, ihahatid ko lang to. Babalik agad ako. Magpahinga ka na, nakakapagod yang palipat-lipat. Boss Gu, ang late na. Bakit hindi ka pa umuwi? Tapos na ang oras ng trabaho. Akala ko pa naman. Mag-edit tayo pagkatapos ng trabaho. Di ko inaasahan nandito ka pala. Nag-aaral ng mabuti tungkol sa negosyo. Ayokong umalis. Pasensya na, di kita nasamahan. Boss Gu, maniwala ka sa akin. Magsisikap talaga ako. Gagawin ko ang lahat para maging isang mahusay na sekretarya. CJ, Nay, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, dito ka na lang. Magiging maliit na empleyado hanggang sa mamatay. Nay, sinubukan ko. Sinubukan ko talaga. Pinilit ko ang lolo, inirekomenda kita sa Gu Conglomerate para lumapit ka kay si Chen-gu. Eh ano naman ang nangyari? Kung hindi pa, naging balita sa buong lipunan ang pag-ibig ni si Chen-gu. Hanggang kailan mo kami itatago? Nagagusto na si Chen-gu sa iba. Wala akong magagawa. Mahirap talagang magustuhan ka ni si Chen-gu. Madali bang pinag-aral at pinakain ka namin sa loob ng maraming taon? Kung ginamit mo ang mga diskarte mong ginamit sa anak ko, sigurado ako, hindi matatakasan ni si Chen-gu yan. Nay. Hindi ko inakit si kuya. Talagang hindi ko siya inakit. Kuya, huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang paalam. Ako ang magiging pinuno ng pamilyang Tsin sa Hinahara. Alin ang hindi akin? Pati ikaw, akin ka. Huwag. Ako ang nagligtas sa'yo. Ako ang nagbigay ng buhay mo. Ng buhay na puno ng kayamanan at ginhawa.
Kung gusto mo pang magpatuloy sa maginhawang buhay na ito, gawin mong mahulog sa'yo si Chenggu. Kung hindi, lumayas ka sa bahay na ito. Tama. Si Chenggu ang pinakamagandang pagpipilian. Ayaw ko nang maging sunod-sunuran sa pamilyang Sin. Gusto kong mamuhay ng mataas ang ulo, gaya ng isang tunay na mayaman. Sir Gu, ito po ang tsa ninyo. Ayos lang. Ako na. Ako na po ang bahala. Sabi ko, ako na ang bahala. Ano-ano ang ginagawa ninyo? Sinsinsu, hindi yon ang iniisip mo. Huwag kang magkamaling mag-isip. Wala talaga sa amin ni Sir Gu. Talagang wala kaming relasyon. Wala akong iniisip na masama. Talaga, Sully, ang buong atensyon mo dapat nakatuon sa trabaho. Pwede ka nang umalis. Sage po, Sir Gu, mukhang kailangan ko na ng mga extreme na pamamaraan. Nasaan si Secretary Xu? Importante ang dokumentong ito. Asikasuhin mo ito kagad. Tutulungan kitang magdala ng cup. Abala siya, kaya ako na ang nagdala ng cup. Ay, lumabas ka muna. Boss Gu. Ito po ang ipinadala ng lolo ko para sa inyo. Subukan niyo po. Ayos ah. Salamat sa loloksin. Boss Gu, anong nangyayari sa inyo? Boss Gu, Masama ba ang pakiramdam niyo? Lumabas ka. tulungan ko kayo. Lumabas? Boss Gu, tulungan ko kayo. Anong nilagay mo sa kape? Boss Gu, huwag. Boss Gu, dahan-dahan po. buksan mo. Boss Gu, huwag diyan. Gusichen, buksan mo ang pinto. Gusichen, tarantado ka. Sagipin mo ako, nalason ako. Ah, Manong driver, hindi uwi si boss ko ngayong gabi. Si Chen. Si Chen, ano ba yung ginagawa mo? Hindi pwedeng mangyari ito ngayon para tayong nang aabuso. Ano? Si Chen, may nalaman ako. Hindi aksidente ang nangyari sa sasakyan mo. May gumawa ng paan. Mukhang galing sa pamilya G. J. Changking. Ayaw pa rin talaga akong pigilan. Noong nakipag-usap sa akin si Chen Chuan para sa negosyo. Parang may mali na. Hindi niya nirerespeto si Xingxin. Pinagsabihan ko na siya noon, pero ngayon, naglakas loob pa rin siyang gumawa ng ganito. Kahit Gu ang apelido mo ngayon, anak ka pa rin ng pamilya G. May kaapatan ka sa mana ng G Group, kaya iyak na ikaw ang pinakamatinding kaaway niya. May nahukay ka bang ebidensya? Nasira lahat ng CCTV sa underground parking. Pero napansin ko, sa tapat ng sasakyan mo, may nakapark na kotse na may 24 naghahati pito na dashcam. Naglabas ako ng konting pera, kinuha ko ang memory card. Pinasok ko sa computer, at nakita ko, may lalaking nakamaskara at itim na damit, pumasok sa ilalim ng sasakyan mo, at ginulo ang preno. Paano mo nalaman na taga-pamilya G siya?
Nakita ko na si Cheng Chuan Li dati. May dalawa siyang bodyguard at isa sa kanila. May peklat sa league at sa video na nakita ko. Yung taong nakaitim na pumasok sa ilalim ng sasakyan mo. Parehong may peklat sa parehong parte ng league gaya ng bodyguard. Ito yung memory card na binili ko. Binili ko to, ako ang bumili, ako talaga. Huwag muna tayong kumilos. Yung pera, ipapadala ko na lang sa'yo mamaya. Seg. Swelly, anong ginagawa mo dito? Fueli, bakit ka nandito? Narinig ko kasi na naaksidente si Boss Gu, nag-aalala ako. Kaya nagluto ako ng kinolang manok, dinala ko para bisitahin siya. Mabuti naman ang intensyon mo, Miss Xin. Pero, na binigyan mo ng gamot si Boss Gu. Sa tingin ko, hindi na kailangang makita pa ni Boss Gu. Ang anumang dala mo. Chu Sin, hindi ka ba isang labandera lang? Akala mo ba makakasama mo na? Si Boss Gu, sabihin ko sa'yo. Kami ni Boss Gu ang magkapareho ng mundo. Kami ang magkatapat na klase, bagay na bagay. Ganun ba? Kung magkatapat na kayo, itigil mo na yung mga barubal mong paraan. Bading, Nasa ospital tayo, huwag kayong mag-ingay. Boss Gu, nasaktan ka ba kahit saan? Sincerely, nakausap ko na si Lolok Sin tungkol sa ginagawa mo. Mas mabuti pang pag-isipan mo kung paano mo i-explain sa lolo mo. Kung malaman ni Lolo na binigyan ko si Chen Gu ng gamot, tiyak na ipapalayas niya ako sa pamilya Tsin. Ano man ang mangyari ngayon, hindi ko pwedeng payagan si Chen Gu na makita si Lolo. Doktor, 3 araw na siyang wala sa sarili. Bakit hindi pa siya nagigising? Maliban sa pinsala sa utak niya, lahat ng iba pang mga parameter ay normal. Bakit hindi siya nagigising? Ay maaaring dahil sa ibang mga kadahilanan. Kailangan pa namin ng karagdagang pagsusuri. Salamat, Doc. Naku, baka siya. Dos Zhao. Hindi niya hinahayaan na magising siya? Dos Zhao, hoy. Ano nang iniisip mo? Ako. Sinsinsu, makinig ka sa akin. Gutom na ako ngayon. Bili ka muna ng pagkain, hayaan mo kaming dalawa. CJ, bibili muna ako ng pagkain. Bantayan mo si Chen, babalik agad ako. Okay. Bilisan mo. Halika, alam ko kung sino ka. Mag-usap tayo. Si Chen, nagising ka na. Sa wakas, nabaliw na ako sa takot. Alam mo ba, Sino ka? Ay, siya pala yung sinasabi mong jowa ni Gu si Chen. Siya nga. Ako nga pala. Ako si Gusi. Yay! Gushe. Si Chen, ako to siksaksinsin ah. Binugbog ka ba nila? Paano mo ako? Nakalimutan, si Chen. Lumabas ka. Gets ko na. Nagsisisi ka na sa akin, di ba? Sa tingin mo mas classy, mas maganda, mas bagay sa'yo sexually, di ba? Di ba? Sino naman tong sexually? Ang inday-inday mo. Umalis ka na. Kung gusto mo makipag-break, maging lalaki ka naman. Sabihin mo kung bakit nagpe-play ka ng amnesia dito. Hindi naman ako mamamatay kung wala akong lalaki. Chutsinsin, makinig ka muna. Labas muna tayo. Ipapaliwanag ko sa labas, okay?
Huminahon ka. Si Gushi ay isa pang personality ni si Chen. Tama. Sa mga nakaraang taon, nalaman namin na si Gu Chen ay may tatlong personality. Gu Chen, Gu Xie, at Gu Xiao. Huwag naman sanang meron pang pang-apat, pang-lima, o pang-anim na personality. Wala pang nadidiskubre. Sa ngayon, wala pa. Bakit ba siya nagkaroon ng ganitong sakit? Ay, hindi ko dapat itinanong. Sabihin na nga. Huwag kang umiyak. Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko. Lahat. Lahat. Sage, sabihin ko sa'yo. Noong bata pa si Chen Gu, may nangyaring aksidente sa kanila. Namatay ang mga magulang niya ng biglaan. Patay rin ang kapatid niya sa sinapupunan. Pagkatapos, inampon siya ng isang mag-asawang Sino at dinala sa Amerika. Kahit na mabait naman ang mag-asawang iyon sa kanya. Nagkaroon pa rin ng problema. Nagkaroon siya ng multiple personality disorder. Kaya sina Gu at Xiaogu. Ang mga personalidad ay galing sa paghahangad niya sa mga kapatid. Pero bigla-bigla na lang lumalabas ang dalawang personality na to. Walang ibang nakakaalam ng sikreto sa kumpanya? Kaya nga, sa mga nakaraang taon, nagkasundo sina Gu at si Chen Gu. Sa labas, sinasabi nila na kambal silang magkapatid. Dahil magkaiba ang ugali nila, hindi sila nagkikita. Pero kapag si Gu ang lumabas, sasabihin lang namin na nasa Amerika, nagbabakasyon si Chen Gu. At kapag si Chen Gu naman ang lumabas, sasabihin namin na si Gu ay nasa Europa, nagpapalawak ng negosyo. Ang galing ng pagkakagawa nila, Ano ang dapat kong gawin ngayon? Bantayan mo si Gu. Huwag mong hahayaang gumawa siya ng kalokohan. Kasi, ang katawan ng boyfriend mo ang ginagamit niya. Bantayan ko siya. Lainan. Paano ko siya mababantayan kung ganun siya kagulo? Base sa alam ko, maikli lang ang oras na lumalabas si Gu. Napakaikli. Malamang bukas ng umaga, pagising mo, makikita mo na si Chen Gu na ulit. Totoo ba yan? Totoo yan. Maniwala ka sa akin, Su. Naniniwala ako na kaya mo yan. Bantayan mo siya. Su. Aalis na muna ako. Isa pang pagkakataon, paniniwalaan kita. Si Chen. Sa wakas, bumalik ka na rin. Nga. Sa wakas, nakabalik na rin ako. Ikaw si Gushi, hindi si Chen. Mahalaga ba kung sino ako? Katawan niya ang ginagamit ko. Hindi ikaw siya. Hindi mo siya kailanman mapapalitan. Hindi ko siya mapapalitan. Hoy! Ibaba mo ako. Bitiwan mo ako. Gushi! Gushi! Ibaba mo ako. Bitiwan mo ako. Nilansin mo lang si Chen. Para lang sa pera niya, di ba? Transaksyon lang to, pera at katawan lang. Kung pera ang gusto mo, ako na ang magbibigay. Pag-ibig to, hindi transaksyon. Bitiwan mo ako. Bakit hindi pag-ibig? Gamit ang katawan niya, kita igagahasain. Ano nang magagawa mo? Ipapahuli mo ako. Kaya mo ba yon? Gushi! Bitiwan mo ako. Bitiwan. Ganito ang ginagawa mo. Masaya ka na? Nabusog na ba ang puso mo? Umalis ka na dyan. Ano bang dapat kong gawin para ibalik mo siya sa akin? Alice! Si Chen. Bumalik ka na. Natatakot na ako.
Natatakot na talaga ako. Pasensya na, Boss Gu. Hindi ko talaga sinasadya ito. Tanggalin mo na agad yung coat mo. Ang init. Boss Gu, ano ba nang ginagawa mo? Ano? So last time, sinadya mo? Boss Gu, ako. Ano ng pangalan mo? Boss Gu, ako si Tsweli. Swilly. Ah, gets ko na. Nagsisisi ka na, no? Na nakasama mo ako. Sa tingin mo, mas maganda, mas elegante klaseng babae si Swelly, di ba? Mas bagay sa'yo, di ba? Ah, ikaw pala yung si Swilly. Punta ka sa opisina ko. Set, Chutsu, bakit ka pumasok nang hindi nagkukotok? Wala kaming ginagawang masama. Boss Gu, nasa opisina tayo. Pakiusap, mag-ingat ka naman sa sarili mo. Ano? Nagsiselos? Swelly, labas ka muna. Sage, Boss Gu. Gushe, alam mo ba kung ano nang ginagawa mo? Ginagamit mo iyong katawan ni si Chen ngayon. Hindi ko papayagang gamitin mo iyong katawan niya sa kalokohan. Inuutusan mo ako. Ayoko nang muling maging bilanggo sa madilim na sulok. Gusto kong maging si Chen ng tuluyan. Sakop ko ang katawan niya magpakailanman, kunin lahat ng sa kanya kasama ka. Hindi ka karapat-dapat. Karapat-dapat o hindi. Hindi ba't nasubukan mo na? Walang hiya. Maging mabuting girlfriend mo kay si Chen Gyu. Pwede kitang gawing sobrang yaman. Pero kung sasabotahehin mo ako, hindi ako mag-aatubiling gamitin ang kanyang mga kamay para tapusin ka. May gabiing handaan ang G-Group mamaya. Magdamit ka ng maganda. Sasama ka sa akin. Kapag nasiyahan ako, baka isipin kong ulitin ang nangyari kahapon. Ayoko. Gusto mo bang makita kung paano ko sasaktan ang magandang katawang ito? Kapag sinaktan mo ang katawan niya, ikaw din ang masasaktan. At kapag mas masakit, lalo kong nararamdaman na buhay ako. CJ, sasama ako. Talagang walang lalaking matino at tapat. Kahit si Chen Gu, hindi pala iba. Mukhang mapapalitan ko agad si Tsin Tsinsu. Kapag napangasawa ko na ang isang Gu, malaya na ako. Ma, kumusta na ang plano diyan? Maayos naman. May gabing handaan ang G-Group mamaya. Inimbita ka bang maging kasama ni si Chen Gu? Gabing handaan. Mukhang. Yung maliit na sekretarya pa rin ang isasama niya. Tapos sasabihin mo, maayos ang plano mo. Nay, bigyan mo pa ako ng konting oras. Pwede akong maghintay, pero yung kumpanya ni tatay, hindi na.
Ito ang invitation ko. Kailangan mong makuha siya ngayong gabi. Opo, Nay. Si Chengu. Mabuting kapatid ko, tagal mo nang hindi umuwi. Kuya, bakit ka nandito? Narinig kong nandito ka. Kumuha talaga ako ng invitation sa G-Group para lang makita ka. Kuya, mag-enjoy ka. Pero miss na kita. Ano kaya ang gagawin? Bumitaw ka ngayon din. Maraming tao ang nakatingin. Kahit na peke lang, dapat mukha kang masaya. Ginoong Gu. Ang pagdating ni Ginoong Gu ay nagbigay ng karangalan sa aming piging, G-Group. Tito Changking, pamilya na tayo. Huwag kang mapakumbaba. Basta tanggapin mo ang pamilya G. Ito ba ang iyong magiging asawa? Narinig ko na ikakasal na kayo ngayong taon. Huwag kalimutang magpadala ng invitation. Siyempre, dapat bilisan nyo ang kasal. Lalo akong na-excite. Para sa kaligayahan nyong dalawa. Mukhang nabigo na ang plano ninyo ni nanay. Hindi mo makukuha si Chengu. Sa tingin ko, sumuko ka na. Maging babae ka na lang sa akin. Makakatikim ka rin naman ng kayamanan at karangyaan. Kuya, hindi mo ba alam? May problema sa kumpanya. Gusto ni nanay na mag-asawa ako ng mayaman. Malutas ang krisis ng pamilya ninyo. Ano? May problema nga ako ngayon. Pero may isang paan para malutas ang lahat ng ito. Kuya, kailangan ko ng tulong mo. Sana matulungan mo ako. Anong paraan? Inumin mo yan, galing kay Boss Zhao. Kapag si Boss Liu ang nag-aya, hindi pwedeng tumanggi. Boss Gu, hindi na talaga kaya. Magpapahinga muna ako. Ganyan ka ba maging girlfriend? Napakasagwa. Girlfriend ako ni Si Chen-gyu. Hindi sa'yo. Kung ganyan ang ugali mo, hindi ako masaya. Baka magpalit na lang ako ng girlfriend. Kung mangyari iyon, hindi mo na muling makikita si Chen-gyu. Si Tsin-Tsin-Su, maganda nga siya. Tsueli, matalino ka, pero hindi naman ako bobo. Si Tsin-Tsin-Su, ang girlfriend ni si Chengu. Siguradong gagantihan ako ni si Chengu. Hindi ako nag-invest sa lugi. Kuya, naisip ko na ang plano para sa'yo. Kailangan mong panindigan na si Tsin-Tsin-Su ang nanukso sa'yo. Kapag nahiya si Tsin-Tsin-Su sa harap ng lahat, siguradong mawawala ng tiwala sa kanya si Chengu. Kapag ako na ang naging girlfriend niya, wala ka ng problema. Swelly. Ano, bakit ka nandito rin? Siyempre,
parte ako ng Kamilyansin. Kaya kasama ako sa imitasyon sa gabi ng G-Group. Bakit nga ba? Ang ganda-ganda mo at mayaman ka pa. Mahirap talaga ipaliwanag ang pag-ibig. Huwag na lang nating pag-usapan. Inumin mo na ito para maging simula ng paghingi ko ng tawad. Sa susunod, lalayo na ako kay si Chengu. Seryoso ka ba? Siyempre naman. Nakakasawa na ang trabaho. Gusto ko nang mag-resign. Sa hinaharap, Hindi na ako makikipag-ugnayan kay si Chengu. wala nang anumang koneksyon sa kanya. Sana totoo ang sinasabi mo. Pasensya na ha. Medyo lasing ako ngayong gabi. Sinsinsu, anong nangyayari sa'yo? Bakit hinayaan ka ni Boss Gu na uminom ng ganito karami? Kailangan kong uminom. Ako ang perpektong girlfriend niya. Ano ba nang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Mukhang sobra kang nasa pag-inom. Samahan kita sa kwarto para magpahinga. Sinsinsu, huwag mo akong sisihin. Mas mahal ko lang talaga ang sarili ko. Grabe naman talaga itong si Chengu. Nagawang alagaan ng ganito kabuti. Ang isang babaeng napakaganda. Mas matapang ang dating mo kaysa kay Tsueli. Sabi ng mga tao, ang galing-galing mong manloko. Ayaw mo na bingwit si Chengu. Halika, tingnan nga natin kung gaano kakagaling. Sino ka? Bitiwan mo ako. Ginunggo, para sa akin ba ang pagpunta niyo rito? Nasaan si Sinsinsu? Bakit mo hahanapin yung barubal na yon? Mas mabuti pa yung hanapin mo ako. Sagutin mo lang ang tanong ko. Kanina ko pa nakikita, halos masuka-suka na si Sinsinsu. Kaya ako na ang nagpasya. Sinundo ko siya pabalik sa kwarto. Kakatulog lang niya, huwag na nating istorbohin. Ano sa tingin mo? Ako ang mag-aalaga sa sarili kong nobya, may problema ka? May nahalata na kaya siya? Mukhang hindi ngayon ang tamang panahon. Sumunod na lang ako sa Agos. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ito ang tunay na pagmamahal ni si Chengu para sa'yo. Ginagampanan ko lang ng maayos ang papel ko. Ang babae ko, ginagalaw mo. Bakit ang aga-aga mo nandito? Siya. Siya ang unang nanukso sa akin. Matatag na ang relasyon naming magnobyo. Bakit kanya tinukso? Paano ko malalaman? Anungin mo siya. Siguro, naramdaman niyang hindi ka mapagkakatiwalaan, Ginoong Gu. Kaya naghahanap siya ng reserba. Malamang ganoon niya ang nasa isip niya. Ano ba? Anong nangyari? Tsutsinsin, alam mo sa sarili mo ang totoo. Isang labandera ka lang.
Kung nakagusto sa'yo si Gusichen, pansamantala lang yon. Natakot kang hindi ka makapag-asawa ng mayaman, kaya ako ang nilapitan mo. Ikaw, Isang babaeng barubal ka. Kapag narinig ko pang minamaliit mo ang nobya ko, patatapusin ko ang kamay mong yan. may kakaiba kay Gusichen. Kung magpatuloy to, tiyak na, isusumbong ako ni Xin Zicheng. Kailangan kong protektahan muna ang sarili ko. Chueli, Kuya, hindi ka pa kontento sa pang-aapi mo sa akin. Kay Chutsinsin. ano? Ang kuya mo, may mali siya pala sa'yo? Grabe naman yon. Sa totoo lang. Ampol lang ako ng pamilya Tsin. Ilang taon na niya akong ginugulo. Pero kuya lang talaga ang turing ko sa'yo. Chueli, niloko mo ako. Kuya. Tumigil ka na. Huwag ka nang maghanap ng gulo. Pakiusap, kuya. Kuya. Tigil na. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Pakiusap ko na to. Ikaw naman ang gustong mangakit kay si Chengu. Ako pa ang ginawa mong kasangkapan. Ikaw talaga. Ikaw ang naglagay ng gamot sa alak ni Tsinsinsu. Pinilit mo akong gahasain siya. Di ba? Kuya, ano ba yung pinagsasasabi mo? May gusto ako kay boss ko. Pero imposible namang gagawa ako ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Ang sabi mo nga, pamapuot sa kanya si Chengu. At para makapwesto ka. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo? Sumpa ko. Kung ako talaga ang naglagay ng anumang masamang gamot sa alak ni Tsinsinsu, Sana'y lahat ng lalaki sa mundo'y gahasain ako. At lahat ng tao'y isumpa ako. Kung ayaw nyo pa ring maniwala, mag-imbestiga kayo. tingnan ninyo kung may natitirang iligal na gamot sa baso ni Tsinsinsu. Wala talagang matatagpuan. CJ, payag ako. Ipatingin natin ang baso ni Xingxingsu. Sa loob ng 15 minuto, gusto kong makita ang resulta. Kung ganito na ang sitwasyon, kung talagang inosente si Tsueli, ano ang plano mong gawin para bayaran siya? Tito Chanking, kung talagang walang kasalanan si Xueli, gagawin ko siyang personal kong sekretarya. Ako mismo ang magtuturo sa kanya. Ano ang sabi sa report? Walang nakitang ipinagbabawal na sangkap. Paano nangyari yon? Tsueli, ang kapal ng mukha mo. Niloko mo ako. Ganito ang ginawa mo kay Tsinsinsu? Hindi ka welcome dito. Alis diyan. Salamat sa Diyos. Nalinis na ang pangalan ko. Emi, bakit ko naman gagawin na lagyan ng droga si Tsinsinsu? Hindi ko iwan ang anumang ebidensya sa kamay ng iba. Si Chen, naiinggit ako sa'yo. Sinwerte ka't may babaeng mahal ka ng ganyan. Bukas na para tuparin. Ang pangako mo. CJ. Xueli. Mula ngayon, ikaw na ang sekretary ko. Salamat, Boss Gu. Ano? Paano nangyari to? Sage, medyo late na. Mauna na kayo. Kung gusto mong maging babae ko, kailangan hindi lang matalino, kundi pati mapanira. Dumating ka rin. Pinadalhan mo ako ng keycard. Hindi ba yon ang gusto mo? Salamat, Boss G. Tulong mo yung dahilan kung bakit nakuha ko ang posisyon bilang executive secretary. Walang anuman. Pareho lang tayong may kanya-kanyang agenda. Tit for tat lang. Talagang maganda ka. Kitang-kita ang pagkaglamorosa mo. Pero mukhang nagkakamali ka.
Ano ba ibig mong sabihin? Iba ako kay si Chengu. Siya, emosyonal. Ako, pera ang habol. Kaya kung gusto mo ako, Dapat manatili ka sa tabi ni si Chengu. Gawin mong tik-tik para sa G-Group. Pwede ba? Tama na ang paglalaro mo. Di mo ba sinabi na magigising agad si Chendu? Bakit hanggang ngayon, si Shegu pa rin siya? Pag ibang personality ang lumalabas, si Chengu talaga. 3 araw lang, gising na. Pero noon kasi, naglagay ako ng gamot sa pagkain niya ng patago. Eh bakit di mo gamitin ngayon ang gamot? Hoy, kumalma ka. Hindi pwede ngayon. Kasi ito si Shigo. Alam mo naman kung gaano kakilakilabot si Shegu. Bigyan mo ako ng gamot. Isang beses isang araw, 3 araw. CJ. Ako na. Chutsinsin, bakit ka nandito? Namimiss ko si Chen. Dumating ako para makita siya. Wala kang appointment, hindi kita papapasukin. Nakakatawa ka. Ako ang girlfriend ni si Chen. Kailangan pa bang magpa-appointment para bisitahin siya sa opisina? Sabi niya, alang makakapasok na walang appointment. Kahit sino, bawal pumasok. Kamakailan lang. May mga kumakalat na masasamang chismis tungkol sa'yo. Na gusto mong umangat sa posisyon mo. Sismis lang yun. Huwag mong seryosohin. Ang sikip-sikip mo harangan ako. Ayaw mo lang talaga akong makita si Chen, di ba? Paano ko hindi seryosohin ang mga chismis sa labas? Huwag mong kalimutan. Ako ang totoong girlfriend ni Gu si Chen. Ikaw, sekretarya ka lang. Huwag kang mag-overstep. Kesa magpaalala ka sa akin dito. Bakit di mo na lang bantayan ang totoong boyfriend mo? Huwag kang mag-overstep. Alam mo naman, mahalaga kay Gu si Chen ang reputasyon niya. Kung gusto mong umangat sa pamamagitan ko, kailangan mo ng magandang pangalan. Di maganda pakinggan na kabit ang umangat. Akala ko hindi ka papayagan, Nixueli. Girlfriend mo naman ako eh. Di ba't gusto mo ng lahat? Nang kay Gu si Chen, kasama na ako. Alam kong hindi ikaw si Gu si Chen. At hindi mo rin ako gusto. Pero gusto mong maging si Gu si Chen. At ako ang girlfriend ni Gu si Chen. Kaya kailangan kong nasa tabi mo. Para panatilihin ang image mo bilang isang devoted na lalaki. Wow, di ko inaasahang talagang matalino ka pala. Di pwedeng masira ang perfect boyfriend image ni si Chen Gyu. Kapag bumagsak ang imahe ni si Chen Gyu, mawawala rin ang kumpiyansa sa Gu conglomerate. Kung ganun, anong saysay ng pagiging si Chen Gu mo? Paano ko mapagkakatiwalaan yan? Kaya kong gawin lahat ng kayang gawin ni Xueli. At kahit yung mga hindi niya kaya ko rin. Anong ginawa niya? Lahat ng social media accounts ko. Sobrang sikat ng araw-araw na pag-ibig sa si heartthrob ko. Halika, ngiti ka naman. Sige na nga. Tikim ka nito. Yung sabaw. Bakit ang pain? Medyo pagod ka kasi sa trabaho. Kaya dinagdagan ko ng ginseng. Sige, di na kita istorbohin. Bye, Boss Q. Boss Gu,
Nakalimutan mo na ba lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo? Noong sinisiraan ako ng ibang shareholders, ikaw ang tumulong sa akin. Totoo naman. Mas bagay talaga akong maging executive secretary ng Gu Conglomerate. Tama. At sa background ko, sa kakayahan ko, Mas karapat-dapat akong maging sekretary mo, asawa mo. si Tsinsinsu, isa lang siyang labandera. Hindi niya kayang palitan ang tulong na maibibigay ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sa simula't simula pa lang, nilalaro-laro ko lang siya. Tayo ang tunay na prinsesa at prinsi. Tugma ang ating estado. Kapag nabuntis na kita, magiging legal na ang lahat. Bibigyan kita ng gusto mo. Hindi pwede yan. Hindi. Pangalawang araw na to, si Chen. Lalong lumalapit ang muling pagkikita natin. Ngayon, dadalhan ko na naman ang boyfriend ko ng espesyal na sopas. Mahal, mukhang masama ang mood mo ngayon ah. Hayaan mong magpagaling ng puso mo ang sopas kong puno ng pagmamahal. Saksinsin. Bakit mo ako niloko? Mahal, yung vlog ko tungkol sa aking si heartthrob boyfriend. May 300 panandang pandagdag na followers na. Paano naging panloloko yun? Pero binili mo lang yung account na may 200 panandang pandagdag followers. Tapos nag-upload ka lang ng ilang video ng mabilisan. Bakit mo ako niloko? Ikaw na, hayaan mo maiwanan ako. Isang bagay na kinamumuhian ko sa buhay ay ang manloko. Hindi ka ba natatakot na iwanan kita? At isiwalat na hindi ka si Gucci Chen. Na ikaw lang ang second personality niya. Ang lihim na si Gucci ka. May lakas ka ba ng loob? Ang SEC ng Gu Conglomerate may ganitong sakit pala. Sa batas, lahat ng kontrata at negosyo apektado. Kapag bumagsak ang Gu Conglomerate, tingnan natin kung paano ka magyayabang. Maniwala ka ba sa akin o hindi? Ako, Patay na ako. Akala mo ba makakalusot ka? Mahal, ang tagal-tagal mo nang nagtatago sa dilim. Sa mundo ngayon, walang sikretong hindi nabubunyag. ano ba talaga ang gusto mo? Simple lang naman ang gusto ko palagi. Suksinsin, nababaliw ka na. She, tayo ay magkasintahan. Ang gawin ang ganitong bagay. Hindi ba karaniwan lang? Naiintindihan ko na ngayon. Kung bakit nahulog ang loob ni Gucci Chen sa'yo. Totoo nga. Binibigyan mo ako ng pakiramdam na buhay ako. Basta buhay, okay na. Ang mabuhay ang pinakamahalaga. Kalimutan mo si Gucci Chen. Maging babae ka ni Gucci. Ano, payag ka? Ano yon? Sige, asikasuhin mo muna yan. Sana mabait ang tadhana. Huling araw na. Dapat maging maayos ang lahat. Millie. Hindi pa ba dumarating si Boss Gu? Hindi mo ba alam? May sakit si Boss Gu. Ano?
Si Chen-gyu. Palayain mo ako, si Chen-gyu. Palayain mo ako. Isang araw lang. Bigyan mo lang ako ng isang araw, pakiusap. Bigyan mo ako ng isang araw. Si Chen-gyu. Ayos lang, ayos lang. Nandito ako. Huwag kang kikilos. Anong nangyari? May napanaginipan lang ako na bumalik ako doon. Saan ka bumalik? Sa lugar kung saan ako ikinulong ni si Chen-gyu. Wala doon, walang liwanag, walang tunog. Kahit anong sigaw ko, walang nakakarinig. Kaya, si Chen yun, nasa nakakatulog ka na yun? Di ba? Anong ginagawa mo dito? Sabi ng mga tao sa kumpanya, may sakit ka. Aalagaan kita. Nagdala rin ako ng sabaw ng manok para sa'yo. Ganun ba kagusto? Nainumin ko ang sabaw na to. Alam na kaya niya? Dati, paborito niya ang sabaw ng manok na niluluto ko. Ang meron siya. Siyempre, dapat meron ka rin. Ang sabaw mo. Masyadong mapait. Kunin mo ako ng asukal. CJ, Ubus mo na lahat. Gutom na ako kanina, pero nabuhayan ako ng dugo nung nainom ko ang sabaw. Ang sarap. Totoo nga. Mas magaling ka pa kaysa kay Xweli. Parang ang tamis-tamis ng mga sinasabi mo ngayon ah. baka sobra ka sa asukal. Matulog ka muna. Pagkagising mo, Mas magiging maayos na ang lahat. Ikaw. Si Chen. nandito ka na pala. Bumalik ka na. Kinabahan din si Dosizio para sa'yo. Kailangan kong Sabihin agad sa kanya to. Salamat sa pagtitiis mo. Palagi kang nag-uot kasama ko. Babawi ako sa'yo sa susunod, pangako. Nga pala, kailan darating si Kuya Iliang? Oy Per, tagal nating hindi nakita. na ang tagal. Pero noon nang may nangyari, siya pa yung unang umalis. Binigay lang sa akin yung gamot. Tapos nawala na siya parang bula. Isa lang akong ordinaryong psychiatrist. Xiao Tsinsin. Nagkita ka ba kamakailan ni Yao Yao? Miss mo na siya. Iniiwasan ko nga siya. Tapos mamimiss ko pa? Huwag kang biro. Sinong Yao Yao? Sino iyon? Yung kapatid mo, di ba? Ano nang nangyari sa'yo? Hindi siya si Gusichen. Ano nang sinasabi mo? Si Chen nga yan. Si Gusia lang ang hindi nakakaalam sa pagkakaroon ni Guxiao. Dos Zeo. Gusto kang makita. Ang hirap. Chu Tsinsin. Takbo. Takbo. Chu Tsinsin. Takbo. Tsutsinsin, tagal na nating hindi nakitaan. Bakit mo ba kailangan magpanggap bilang si Chen? Para lokohin ako. Bakit? Bakit mo ako niloloko? Nai-in-love na nga ako sa'yo. Hindi ba masaya kung kasama mo ako?
Ano nga? May problema sa sabaw na ibinigay sa'yo ng Sutsinsin. Pinetest ko at nakita ko may laman na. Gamot na pampigil sa multiple personality disorder. Napakalakas ng gamot na to. 3 araw lang. Nababago na nito ang ugali ng tao. Totoo ba lahat ng sinasabi mo? Sige, mauna na ako. Bigyan mo ako ng candy. CJ, Ikaw ang unang nandaya. Araw-araw mo akong ginugulo, inaakit, pinipilit mong magpakita sa harap ko. Ikaw ang nagbigay sa akin ng peking lambing. Nai-in-love na nga. Ako sa'yo. Lahat ng kayang ibigay sa'yo ni Gusichen, kaya ko ring ibigay. Ikaw. Ikaw ang nagtulak sa relasyon natin hanggang dito. At saka, kung hindi kita pipilitin, paano ko mahuhuli si Zhao Yiliang? Tsin Chu. Talagang tapos na tayo ngayon. paano mo ba talaga nalaman na nilagyan ko ng gamot ang sabaw? Siyempre, matalino ako. Bigla-bigla ka na lang nagluto ng sabaw para sa kanya. Siyempre, nagduda ako. Kaya ipinatest ko ang mga sangkap. Kung alam mo kung anong gamot yun, bakit mo pa ako isinumbong? Hindi mo ba nakita? Yung kasi dyan na yan sa harap mo. Hindi siya ang tunay na Gusichen. Ang sinumang makapagpapasakin bilang first lady ng Gu Conglomerate, siya ang tunay na Gusichen para sa akin. Kaya hindi mo makukuha ang tunay na siya. Bata pa lang ako, alam ko na, kung hindi ka magiging brutal, hindi ka tatagal sa pwesto. Tsu. Pasensya na, pero sa pagkakataong ito, ikaw ang kailangang magsakripisyo. Si Gusichen. Sa akin siya mapupunta. Aite, yang love triangle niyong 3. Anong kinalaman ko diyan? Sinabi ko na. Ang sinumang gustong magpawala sa akin, siya ang papawiin ko sa mundo. Ilang taon na tayong magkakilala? Gusto mo ba talaga akong patayin? Psychiatrist lang ako. Isang psychiatrist na gustong magpawala sa akin. Ano nang pinagkaiba niya sa isang mamamatay tao? Sa tingin ko, tama ka. Sige, gayin mo na. Gasolina. Talagang susunugin nila tayo. Ang hustisya ng langit ay makakamit. Kung mamatay man kami, akala mo ba makakaligtas kayo? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang kamay. Ni Chang Tingji. Malinis gumawa, walang iwan ng bakas. Kahit na mabuko balang araw, Ang dalawang itong handang mamatay ang sasalo ng lahat. Ang kanilang mga pamilya ay mamumuhay ng mayaman habang buhay. Si Chang King-jae. Bakit kayo nakaugnay sa G-Group? Ako talaga ay taga G. Gusto nila akong tulungan. Anong dahilan ko para tumanggi? Ay, anong ginagawa mo? si Gus si Chen. Bumalik si Gus si Chen. Gumana ang gamot. Gising ka, si Chen. Papatayin tayo ni Gushe. Gising ka, si Chen. Hinding-hindi. Hinding-hindi ka magigising. Hindi ka pwedeng pumatay. Bakit ako ang dapat mamuhay sa kadiliman? Ayaw kong maging si Gushe. Wala kang kabuluhan. Isa ka lang demonyo sa isip ko. Papatayin kita. Papatayin ko kayong lahat. Si Chen. Wala na. Gushi. Kuya Iliang. Hindi kita pababayaan na mamatay. Yaw yaw. Sagipin mo ako. Yaw yaw. Hindi ko hahayaang mamatay ang lalaking pinakamamahal ko ng ganito. At hindi ko rin hahayaang mamatay ang aking matarik na kaibigan. Nang napakapangit. Umalis ka. Umalis ka sa mundo ko.
Alice, Pareho kayo niya. Isa siyang ibang personality ni Gu Sichen. Si Gu Xiao. Kahit medyo selosa si Yao Yao, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Kuya Yiliang. Unang beses mo akong pinuri ng ganyan. Naiiyak ako sa tuwa. Hinamon mo si Kuya Yiliang. Gusto mo bang mamatay? Grabe pala ang schizophrenia niya. Baguhin ang plano. Kontrolin niyo muna siya. Sige. Tarantado. Ayaw mo yan, Yao Yao. Kapag namatay ka na, sa akin na si Gu Sichen. Ingat. Kung gusto mong umalis, hayaan na kita. Si Chen. Tawagin ang ambulansya. Magtiis ka, malapit na ang ambulansya. Si Chen. Ang sakit ng sugat. Sa wakas, nararamdaman kong buhay ako. Ikaw si Gushe. Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Di ba? Mas lalo kitang mamahalin. Para maging mas mabait sa'yo. Para mahalin mo na ako. Pasensya na. Huwag kang umiyak. Ibabalik ko na sa'yo siya, pwede na ba? Si Chen, gising ka na. Dito, tingnan mo ako. Ako si Sing Sin Su. Mabuti naman, walang nangyari. Huwag papasok ang pamilya. Papasukin niyo ako. Xiao Cinzin, magtiwala ka sa doktor. Dahil sa akin. Dos, kumusta na siya? Buti na lang, hindi tinamaan ang vital organs. Maliligtas ang buhay niya. Kailangan lang magpahinga ng ilang panahon. Salamat, Dosi. Xiao Cinzin, kung ganyan ka, bantay ng bantay, masasaktan ka rin. Umuwi ka muna. Ako na ang may iwan dito. Bakit hindi pa siya nagigising? Matibay ang kuya ko, di yan mamamatay. Ako na ang magbabantay sa kanya. Sasamahan ko siya. Hanggang sa magising siya. Tsutsinsin. Walang kwentang nandito ka lang, nagbabantay. May mas mahalaga kang dapat gawin. Ano iyon? Ngayon, walang namumuno sa Gu Conglomerate. Sana, bumalik ka. At bantayan mo ang negosyo ni si Chen Gu para sa kanya. Kaya ko ba? Siyempre naman, lagi kang pinupuri ni si Chen sa akin. Sabi niya, ang bilis mo raw umunlad. Sa tingin ko, kaya mo talaga. Kaya mo yan, Xiao Cinzin. Nagkadamit ako ng babae dahil may pagkatawa ko ng isang kapatid na babae. Ang kapal ng mukha mo talaga, Ji Changqing. Nagkunwari ka lang na nawalan ng malay. Paano ko kaya may papakita ang tunay mong kulay, patandang yali old fox? Bakit? Ganun ka ba kabilis na bustong? Si Tsueli, ang bading na yon, tinuruan ako sa kulungan. Ngayon, hinahanap na ako ng pulis. Wala na akong lahat. Ang laki ng ginawa mo sa akin. Ang tanging hiling ko na lang ngayon, ay patayin ka. Wala na talaga. Sa tingin ko, kulang pa yon.
20 taon na ang nakalipas. Paano mo pinatay ang tatay, nanay at mga kapatid ko? Nakalimutan mo pero hindi ko malilimutan. Aksidente lang ang banggaan na yon. Alam naman ng lahat yon. Hoy! Hindi kita pinatay dahil ayaw kong madumihan ang mga kamay ko. Gusto kitang putulin-putulin ng pira-piraso. May ebidensya ka ba? Ang taong bumangga sa pamilya mo, matagal nang nawala sa mundo. Hindi mo sila kailanman mabibigyan ng hustisya. Bitawan mo ako. Boss Jai, nahuli ako ng pulis. Lahat ng nangyari noong nakaraan. Isinumbong ko na lahat. Boss Jai, Dalhin siya sa mga otoridad. hoy, makinig ka muna sa akin. Gushe, nang mawala ka, parang may bahagi ka na naiwan sa katawan ko. Balita, ang G Group, isang nangungunang kumpanya sa lungsod. Kahapon lang natapos ang paglilinis ng bangkarutan nila. Ang chairman nila, si Changking G, nakasuhan ng malaking krimen mula 20 taon na ang nakalipas. Narinig ko, sa loob ng kulungan, si Changking Ji, parang inilaglag na niya lahat ng kasabwat niya noon. Yung matandang yon, siguradong takot na may maghihiganti sa kanya sa labas. Kaya nga, mas safe pa rin sa loob kesa sa labas. Tapos na ang lahat. Ang gaan niya sa pakiramdam. Nawala na rin ang pag-aalala ko sa mga kapatid ko. At si Shigyu, parang nawala na talaga. Congrats, Tol. Inuman. Iliang, salamat sa lahat ng tulong mo. Sa akin nitong mga nakaraang araw. Malaya ka na. Anong ibig mong sabihin? Nawalan na ko ng trabaho. Sinsin, asawa mo. Sabi niya ayaw na niya sakin. Yao-yao. Ano ba ang paboritong pagkain ni si Chendu? Yung egg yolk pastry ni Ate Liu. Yung paborito niyang pelikula. Ito, pag-isipan ko muna. The Rose Here. Yung araw. Kailan kami unang nagkita ni si Chen? Welcome back. Sa wakas, bumalik ka na. Sing-sin. Pakasal na tayo. Gagawin kitang pinakamasayang babaeng ikakasal sa buong mundo. Pinakamasayang babaeng ikakasal. Mabuti po, Boss Gu. Mabuti po, Boss Tsu. Salamat sa inyong lahat sa pangangalaga sa kumpanya habang wala ako. Lalo na sa aking asawa, si Ksuk Sing-sin. Kaya ipinapahayag ko na ang lahat ng empleyado ngayong buwan ay dodoble ang sahod. Wow! Dahil hindi pa ganap na gumagaling ang aking katawan. Ipinagkakatiwala ko muna ang kumpanya kay Boss Tsu. Mauna na kayong magtrabaho. Sinabi kong magpagaling ka. Bakit nandito ka? Mas mabilis akong gagaling kapag nakatingin ako sa'yo, di ba? Sa totoo lang, ang sarap pala ng pakiramdam ng isang house husband. Ikaw na lang kaya ang maging boss, at ako na lang ang mag-retire. Huwag kang mag-akala. Magmamaternity leave na ako. Ganyan ka pa rin mamaya? Kung ganyan ka pa rin kasanto. Tungkol sa maternity leave. Nakikita mo ba yung busaling yon? Yung ospital na yon, binili ko na. Grabe ka naman ang gastos. Natatakot lang ako na baka hindi ka alagaan ng ibang ospital. Kahit gaano pa kalaki ang ibigay ko sa'yo, parang kulang pa rin. Buhay pa ako. Sing-sin. Hindi mo ako kayang buhatin.
Kailan kaya matatapos ang ganitong buhay? Hintayin mo ako, Yao Yao.